Ilang miyembro ng hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte ang lumipat sa partido ni House Speaker Martin Romualdez. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, nanumpa ang ilang mataas sa opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng Lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at 5 provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ilan naman sa board member ay mga miyembro ng hugpong ng pagbabago, ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang Vice Presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies ninyo sa DAP4, lumipat daw po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po sina Vice Governor Dayang Hirang, yung mga board member niyo, ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HLP? Opo, no comment. Nitong mga nakalipas na linggo, may mga nauna na ring lumipat bakod na mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte papunta sa Lakas CMD ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon. Ang lipatan ng alyansa sa Kamara, sinundan ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero we will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Ma'am, what may you say na makikipag-ugnayan tayo sa DOJ? So we will still push through na huwag dapat maging posisyon ng government makikipagtulungan sa ICC, just to be clear. Yes, opo. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.